Walang forever! Bakla, may forever. Madam, wala. Walang forever. Ay nako, sa tingin mo, anong oras tayo makakarating sa pupuntahan natin sa ganitong klaseng traffic? Madam, forever na yata tayo dito. Forever may traffic. Okay, Tam? Ito may forever. Bakit pa sobrang traffic dito sa Manila? Ganon din ba sa ibang syudad sa ating bansa? Gaya ng Baguio City, ng Cebu City at marami pang iba? Sige nga bakla, sa tingin mo bakit bumibigat ang trapiko sa syudad natin? Tingin ko, madam, dahil dumadami ng mga sasakyan dito. Tama ka naman dyan, pero isama mo na rin ang mga dagdag na factors kagaya na mga walang disiplinang driver, mga bus operator na ginagawang parkingan ng gitna ng kalsada, mga gawang kalsada na sinisira para lang may magawa, at mga kotong na traffic enforcer noon. Pero alam mo ba kung ano ang pinakaugat ng malaimpyernong traffic sa EDSA? Ano, madam? Ang pagsisiksikan ng mga tao sa mga highly urbanized cities. Dahil maraming tao, maraming sasakyan. At kung maraming sasakyan, Matraffic, po. Kaya naman pala eh. kahit palaparan mo pa ng sobra ang mga daanan, kahit ilang bagon pa ng tren ang ilagay mo sa MRT at LRT, kahit ilang lagusan pa at tulay ang itayo mo dyan, kapag patuloy ang pagtagsa ng mga tao sa malalaking syudad, ay talagang magkakaroon ka ng forever sa pagdurusa sa traffic. Bakit ba kasi gusto-gusto ng mga tao na pumunta at tumira sa mga syudad? Ang sarap kaya ng buhay sa probinsya. Yan ay dahil halos lahat ng mga gandang trabaho ay nasa syudad. Bakit? Kasi sobrang dami ng business opportunities dito kesa naman sa probinsya. Ang mga malalaking kumpanya na nag-hire ng mga empleyado ay naiinganyo na magtayo ng kanilang mga establishments sa malalaking syudad dahil nandito ang mga sentral na opisina ng pamahalaan. Dito rin ang concentration ng halos lahat ng infrastructure projects. Dapat makontento na lang sila sa mga trabaho nila sa probinsya eh. Masisisi mo ba sila kung gusto nilang kumita ng mas malaki sa kanilang pangkabuhayan? Ang salarin sa nangyayaring pagsisiksikan ng mga tao sa lungsod ay walang iba kundi ang 1987 Constitution natin na may unitary system at anti-foreign direct investment policies. Nako. Pahamag talagang papel na yan. Sa unitary system, nagkukumpulan ang mga negosyo at magagandang trabaho sa malalaking syudad. Tapos dadagdagan pa ng mga anti-foreign direct investment policies kung saan pinipigilan ang pagpasok ng mga investors mula sa ibang bansa na magtayo ng kanilang mga negosyo na magbibigay sana ng mas magandang trabaho. Ganun pala yun. So, anong solusyon? Kailangan magbago tayo ng constitution at tayo ay mag-federalism. Kailangan din natin maging pro-foreign direct investment. Ito naman kasi talaga ang gusto ni Tatay Digong eh. After 6 years, lain ng gobyerno, lain ng sistema inyong makuha. And this time, it's gonna be federal, parliamentary. It's about time we have our own. We will welcome investors and we will fix our laws and come up with the code of economics. We will open our country for business, for investment. We will give investors more than what the other countries are giving, better than what the other competing countries are giving them. Let me just dwell on these two words, federal and parliamentary. The role of the media is vital if we are to successfully educate our people about the much-needed constitutional reforms that would lead to a more responsive federal parliamentary form of government. Ibibigay ang responsibilidad sa pag-akit ng mga negosyante sa mga regional government. Tapos buburahin na ang Article 12, Sections 9 to 11 ng Constitution upang mas may chance ang mga regional government na makagawa ng mga magagandang economic policies na pang-akit ng mga negosyo sa kanilang mga rehiyon. Kapag nakaset up na ang mga negosyo sa iba't ibang regions, mas kapalalayo kung trabaho na ang lumalapit sa iyo. Tama! Hindi mo na kailangan makipagbalyahan sa LRT o magdusa ng traffic sa EDSA. Maging spread out na ang economic growth sa iba-ibang region, hindi lang sa malalaking lungsod. Oh! Ba't ka tumatawa? Kasi madam, natatawa na lang ako dun sa mga kumukontra sa reforma. Biruin mo, masaya na sila sa number coding, color coding, at ban sa truck at bus. Hindi pala talaga tunay na solusyon ang mga yon sa traffic. How? Tama, kaya napaka-importante na tulungan natin ang buong puwersa ng administrasyon para itulak ang mga reforma. Ano bang kailangan natin gawin para makatulong, para ma-push ito? Tawagan, i-text, i-email, o kulitin natin sa chat ang ating mga senador at mga kongresista para isulong ang tamang constitutional reform. Ang federal parliamentary with open to foreign direct investment policies. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at follow us for more Reform Minute videos!
Gaya ng Baguio City, ng Cebu City. Nandito ang mga sentral na opisina ng mga paharal na may unitary system at anti-foreign direct